nasa ilang ay tinawag ng Diyos, bayang lagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan ay di pababayaan, minamahal niyang kawan. Bayan, gawin ng papuri, sapagkat ika'y isang bayan, isang ibig, isang Diyos, isang hari. Bayan, umawit ng papuri, bayan, umawit ng papuri. Papurihan natin ang ating Diyos sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang gabi po sa inyo, mga kapatid. Ihanda natin ang ating pagtanggap sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat. Sa ganun ding paraan, tayo ay kanyang hinihikayat at tayo ay kanyang binibigyang lakas upang tayo man ay mag-alay din ng ating mga sarili para sa ating kapwa. Kaya't aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa pagdiriwang na banal ng paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong ang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na Ikaw nag-aalis nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang o Jesucristo ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng karunungan. Sinong tao ang makatatarok
ng kaisipan ng Diyos. Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa, ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino, kung gayon, ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang nakakalam sa inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng iyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang may wawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumuno. Hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Ngayon
managay ipadama yaong wagas mong pag-ibig. At sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Hesukristo, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya. Ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo na naakit ko sa pananampalataya samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo at paro ka nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panitilihin siya sa aking piling upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin yon nang wala kang pahintulot upang hindi maging sapilitan kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawali sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon, hindi na bilang alipin kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa na sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng patanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po bilang paggalang sa mabuting balita. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasa ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salaping may pagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat
at makikita nito, sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi naipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay may sasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaaring maging alagad ko ang sinuman kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kanyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli magandang gabi sa inyong lahat. Alam niyo, merong isang pelikula si Michael Douglas na ang title ay Falling Down. At isa sa mga senaryo doon sa pelikula ay umo-order siya ng pagkain sa isang fast food chain. At ang ino-order niya ay isang burger. Pagdating sa plato ng burger, siya ay nagreklamo. Bakit? Sapagkat ibang-iba ang itsura ng pagkain ng burger na in-order niya doon sa nakalagay sa pinakalarawan. Malimit nga na may gayon. Pag merong isang bagay na advertise, nako, tila napakasarap. Parang nakalagay, all ingredients are fresh. At yung patty siguro doon sa burger, doon sa larawan, napakakapal. Pagdating sa kanyang plato, ibang-iba. Ito yung joke na malimit nating makita ngayon, na ito ang in-order, ngunit ito ang dumating. Diba? Bakit? Well, that's part of selling a product. There are times that a product is exaggerated para lamang makakuha ng atensyon, para lamang makaakit. Subalit ibang-iba sa nangyari sa ating ebanghelyo ngayon. Ang pagsunod kay Kristo, ang tinatawag nating discipleship, is not presented as attractive as people expected it to be. Hindi siya kasarapan. It's not a bed of roses kung gagamitin natin ng isang titulo sa kanta. Bagkos ano ang sinabi ng ating Panginoon? Ang mga hindi maaaring maging disipulo ay iyong mas umiibig sa ama, sa ina, sa asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Such a demand. And yet, anong ginagawa ng Panginoon? Real talk. Can you do that? Kaya ba natin? And then we are worthy of that discipleship. And then he mentioned something about cross that is probably related to those first lines in the gospel. The hardships, the difficulties, the trials that a disciple has to endure. In the early Christian church, ganun na nangyari. So many persecutions, martyrs here and there. And in the different episodes or era of the church, we are presented with martyrs. O kami dito sa family feast namin, every year, ang SVD ay nagkakaroon ng family feast yung iba't ibang communities namin. Dito sa Christ the King, there is an ongoing family feast that will be culminated sa aming Foundation Day sa September 8. At included sa tema ay yung 4 martyrs of the SVD. The Blessed Ludovicus, Gregorius,
Stanislaus, and Aloysius, together with the 23 who died as a martyr noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. 4 were beatified, yung una kong sinabi na 4, on June 13, 1999. June 12 is their feast day. Well, nasabi ko lang nga kasi somehow it becomes more of an inspiration rather than a warning. Baka ito ang kasapitan nyo pagsunod sa ating Panginoon. And instead of taking that as something that we should be afraid, we take it as a challenge. That martyrdom in the face of God becomes a privilege. Carrying of the cross is the perfection, or Christian discipleship is perfected by carrying of the cross. Bakit? Kasi hindi madaling tanggapin ang itinuturo ng Panginoon. Hindi madaling tanggapin ang pangaral ni Jesus. Higit sa lahat, may mga pagkakataong si Jesus mismo ang mahirap tanggapin para sa iba. But we have to accept Jesus. We have to follow Jesus because He is the only one. And He Himself, the sacrifice He made was perfected when He allowed Himself to be hung on the cross. Kaya minsan makikita natin, siguro sa mga kasama natin, na mga religious, mga nagbibigay ng kanilang oras at panahon sa simbahan, minsan ngumingiti na lang. But deep inside, no, we are facing so much challenges. And yet, sabi ko nga, these challenges should not frustrate us or make us afraid of this discipleship. Kasi, as I've said, Christian discipleship is perfected by carrying of the cross. To end the sharing, meron akong isang istorya. Nabasa ko lang sa isang collection ng mga short stories about a mother who baked a beautiful pie. And then the mother said to the daughter, after she finished it and put it on top of a table, sabi niya, I'll take a picture of this perfect pie. But before she was able to do so, her daughter said, wait, Mama. Let us slice the cake first. And then ang ginawa ng bata, she took the sliced pie and she ate it. And then she said to the mother, now you can take a picture of this pie because it is perfect already. Jesus Himself allowed Himself to be broken para sa ating lahat. But His brokenness is not His destruction, but His brokenness is an expression of His love so that we can take part of Him. And as we take part of Jesus, we also carry our crosses. We love Him more than anything else. And we plan our whole discipleship so that in the end, we can join Him and we can be acknowledged bilang mga tunay na disciples of our Lord Jesus Christ. So Lord, allow us to be courageous. Allow us to be generous. Allow us to offer ourselves like You did, martyrs, offers of life, making our discipleship perfect because we carry our crosses. Amen. Ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Ipinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan ang iyong karunungan. Kami dumadalangin, Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, maiayon nawa ni Papa Francisco na mga obispo, pari, diakono, at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban, sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga pulisiyang kanilang lilikhain at sa kanilang mahabaging pagpapatupad sa saligang batas. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga nakararanas ng matinding paghihirap ngayon, makatagpo nawa kami ng kaaliwan sa presensya ng mga taong nagmamahal at minamahal namin. Makita nawa namin ang aming mga pinagdaraanan bilang landas tungo sa pag-ibig mo. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig. Lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay. Nabubuhay pa, kapiling namin, manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo kami. Kami nagsusumamo ang lahat ng aming mga pagpapasya at pagkilos upang, tulad ng iyong anak, kami manatiling tapat sa iyong walang hanggang kalooban sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Amen. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo. Ngunit natanggapin alay sa'yo, pasasalamat Sa lahat sa iyong pagandahalog na sumayandog mula sa lupa at paggawa para sa buhay mong inalay, walang kapantay. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Walang higit sa binigay mong buhay. Sa iyo puso'y inaalay. nagbibigay ng iyong Espiritu. Itong tinapay at
alay sa'yo, pasasalamat itong puso ko. Pasasalamat ng puso. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahandog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may-alay. At naway magkaisa kami sa pakikinabang sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo Itaas sa rin. Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan. Langit at lupa'y napupuno ng iyong kaluwalhatian. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Nena ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo Ngayon rin. magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan.
Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo na nag-aalay ng buhay para sa ating kaligtasan. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Ang sa iyo ay nangakong galakyaong makakamtan. Ngunit ako'y ikaw habang nahihimlay, pagkat ang tulong mo'y sa tuwin ay taglay sa lilim ng iyong mga pakpak.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makipakinabang sa buhay ng iyong anak, na para sa amin sarili niya ang alay, bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Oratio Imperata. Mahabagin at maawaing Ama, inaamin namin ang aming mga kasalanan at mapagkumbabang dumudulog sa iyo upang makatagpo ng pagpapatawad at buhay. Nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng inyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ang mga nalinang na gamot ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malakipan ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa kibubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos magsawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Ipanalangin mo kami. San Jose. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Ipanalangin mo kami. San Roque. Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. San Arnold Jansen at Joseph Freynadimit. Ipanalangin niyo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko kayo at hingin ang pagpapala ng Diyos. Ama naming mapagpala, ipagtanggal mo at basbasan ang mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkaloob mo ang kalusugan ng bawat katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan, at walang maliw na katapatan sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Diyos. Salamat sa Diyos.
ating nagkaloob. O Inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapaan at pagkakaisa. Ang lusayo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, gustos ka ng diwang banal,